Magandang buhay mga katiyats, mga kababayan, magandang oras sa lahat. Ang ating episode ngayon ay ang mga gold certificates ng dating Pangulong FM, Ferdinand Marcos Sr. Gaano ba kadami ito? Well, meron lang tayong partial na nakolekta dito galing sa ating ka-vlogger. Ang una dito ay the People's Republic of China Bank. Bangko sa China ito. Ito'y patunay na bago pa umupo si Ferdinand Marcos ay meron na silang mga ginto na nadeposito sa mga bangko. Ito naman ay joint waiver of rights in the interest and participation. Medyo malabo ang hindi natin mababasa. Ito naman, ito yung sa Jutsu Bank of Russia. So sa Russian bank ito, gold certificate. So ibig sabihin, gold bars ang diniposito ng dating Pangulong Marcos. Ito naman sa the Bank of England International ay receive. Di lang natin tiyak kung ito yung mga gawa-gawa lang ng mga walang magama o ito talagang authentic. Kasi alam naman natin na meron talagang gold deposits si FM. Kaya lang nung mga year 2000 ay meron kasing mga nagpanggap na sila daw yung mga naghahawak ng mga papeles. Katulad na lamang yung na NBI na yun yung maingay na yung siya daw si Tiburcio Villamor. Code name lang naman yun ni FM yung mga ganun. Hindi talaga inilagay sa certificate ang totoong pangalan. Kasi iniiwasan ang mga katulad nung nangyari sa 1986 na hinahabol ang lahat ng account ni Marcos ng PCGG ni Cory Aquino. So itong narito ay China Bank in Hong Kong. Sa Hong Kong China Bank, meron ding gold deposit. Ito ay Pasang Bank Warehouse. Central Bank, sa Central Bank of the Philippines ito. Kasi malaki ang naiwan dyan Ayon sa mga nagsasabi ay 400,000 metric tons ang naiwan dyan sa basement ng Central Bank bago na depose, bago na patalsik si FM noong 1986 revolution ni Cory Aquino. Ito yung delivery receipt. May resibo kasi sabi nga ni Imelda ng hindi lang 10 beses na nag-deliver sila sa mga bangko. At ang bill of lading ay bilyones din ang binabayaran nila sa bill of lading. Ibig sabihin, napakarami talaga na delivery. So isa ito sa delivery receipt. Bangko Sentral ng Pilipinas. Johnson and Mati. Ito Central Bank of the Philippines pa rin. Gold certificates. Yun ay the People's Republic of China Bank. Kaya pala nagsasabi sila na kahit daw China may utang kay Marcos Kaya pala kasi dalawang bangko sa China ang nilagyan. Ito yung isa itong nauna. The People's Bank of China. Natakpan kasi nitong litra ang mga detalye dyan. So ang kwento nitong mga gold certificates na ito ay napakarami nito. There are 170 banks na nilagyan. According kay Imelda, 170 kabangko all over the world. Pero sa bawat bangko ay merong dalawang
accounts na nilagay. So all in all, 170 times 2, ilan ba yan? 300 plus. So mayroong 300 plus account, kaya nga kalat na kalat doon sa bodega ni Imelda Marcos yung mga papilis, itong mga gold certificate at iba pang mga papilis ng mga accounts ni FM na iba't ibang pangalan ang nilagay niya. So imagine, sa bawat bangko ay mayroong 2 accounts, so 170 banks times 2. Ganyan kadami ang mga accounts ni dating FM. Kaya halos isang library, halos isang sala, puno ang sala ng bodega ni Imelda sa mga papilis na yun na narito sa litrato, makikita nyo. Yan yung mga papilis niya ni FM na si Imelda mismo ang nagtatago. At si Bongbong ay deny si Bongbong dyan si PBBM, hindi niya itinanggi niya yan kasi magulo kapag sabihin mo na nandyan, ay naku, lalong gugulo, ang daming maghabol niyan. Kaya pasikreto lang yan, basta't ang habilin, ang sabi ng kanyang ama ay gamitin mo yan sa pag-develop sa Pilipinas. Infrastructure, lalo na sa edukasyon, sa science, research, technology, at para sa kapakanan ng mga Pilipino. So yun yung habilin. Kaya sa ngayon, ang inuuna ngayon ni PBBM ay ang malaking budget talaga ay nasa military, pag-modernize ng ating military, armed forces, kasi binubuli na talaga tayo ng China. Akala ng China ay wala tayong pangil, kaya kagat ng kagat sila. Ngayon, medyo natatakot ng China kasi meron na tayong mga mid-range missiles. Saan ba kumuha si Bongbong? Saan ba kumuha siya ng collateral para makapag-loan ng ganyang bilyon ano yan trilyones sa pesos, bilyon sa dollar ang budget niyan. Ang dami nating binili. Ngayong buwan yata na ito o next month ay may darating na 100 jet fighter bagong-bago galing sa Sweden. So bilyones dollars naman yon. So meron talagang collateral kasi pinapautang tayo So ibig sabihin malaki-laki talaga ang pondo natin. Baka itong mga kinulateral dito ni BBM ay itong mga ginto niya sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa Switzerland ang pinakamarami niyan. Kaya pala si Putin ay may utang sa Pilipinas Narinig nyo yun? Ang Rusya ay may utang sa Pilipinas. Kahit daw ang China. Pasikreto lang yan kasi inutang nila yung mga ginto ni Marcos. Yung interest noon ay hindi pa yata nasingil ni PBBM. Kasi matagal na proseso yan. Kasi ang tagal na, tumutubo yung ginto. Kaya triple na, hindi lang triple. Kundi 10 times, 20 times na ang laki ng halaga ng mga ginto na yon. Okay, so ito lang aking mapakita ngayon sa ating episode, mga gold certificates ng dating Apo Lakay, dating FM. Pinakamagaling na leader sa buong Pilipinas. Isabi nga ng mga historian, pangalawa tayo sa Japan noon. Ang Singapore ay pangalawa lang yan sa atin. Japan ang number 1 sa Asia, wala pa yung China na yan. Nagtitinda pa yan ng noodles noon. Ang Japan ay moderno na, ang China nagtitinda pa rin ng noodles, siumai at kung ano-ano pa na kakanin. At ang Japan ay powerful na. At pangalawa tayo, imagine, tayo sana ang may pinakaunang nuclear power sa Pilipinas. $3 billion ang gasto doon. Tapos na, gagamitin na lang sana. Anong pumasok sa utak ni Cory Aquino? Pinatigil niya, hininto niya. At saka yung mga walang sapatos, nagwiwilga palagi sa daan na wag paganahin ang nuclear power plant sa Bataan kasi
masama sa Pilipinas. Nakita naman natin ngayon ang lahat ng nangungunang bansa sa mundo ay gumagamit ng nuclear para walang brownout at walang gasto sa fuel, di ba? Kasi nuclear nga eh. Walang katapusang enerhiya ng nuclear. At ang Bataan naman ay ang laki-laki noon. Kahit sa sabog pa yon ay walang madadamay ng mga sibilyan doon. Kasi nilagay doon ni Marcos yun para kung sakaling magkaabiriya ang planta ay walang madamay ng mga sibilyan. Kung ano-anong pinapalabas noon na kwento tungkol sa nuclear eh. Kaya takot tayo kasi aabot daw sa Mindanao na napaka-ignorante na naman. Bataan to Mindanao daw, tunaw daw pagsasabog yung nuclear sa Bataan. Kaya ang mga tao naniniwala at nagwiwilga lahat. Kaya hindi nabuksan yun. Ngayon, sa susunod na taon, ay baka i-replenish yung Bataan Nuclear Power Plant kung pwede pang gagamitin yun. Ay pinagplanuhan na yun ng ating Pangulong PBBM. Kaya kung mag-operate na yun, bababa na ang presyo ng ating mga electric bill. Kasi nuclear na tayo. At huwag na tayong matakot sa nuclear kasi nakikita naman natin lahat ng modernong bansa sa buong mundo, lahat gumagamit ng nuclear power plant. Tayo mga ignoy kasi tayo noon eh. Kaya naniwala naman tayo. Kina Cory Aquino. Ang ayaw ni Cory Aquino na sisikat muli ang mga Marcos. Kasi gusto nila talaga ibaon na itong mga Marcos, ibaon doon sa putik, sa kumunoy na hindi na makalabas. Pero ngayon, buhay na naman. Kasi magaling na mga tao ito na leader. Sana number 2 tayo sa Asia ngayon. Sana pareha tayo sa Singapore. Kasi ang presidente ng Singapore noon, ang idol ng presidente ng Singapore ay si FM. Yun ang katotohanan. Kaya napakagaling na tao talaga yun. Si FM. Yung martial law naman, ganun talaga sa panahon ni Digong, di ba? Sumobra yung mga pulis, tukhang ng tukhang, ganun din yung sa martial law. Ay hindi makontrol ni Marcos yung mga abusadong pulis na kung ano-anong ginagawa. Kaya tuloy kay Marcos na blame ang martial law. Pero ang katotohanan ay napakagaling na leader yon, disiplinaryan. At nakita nyo naman sa panahon natin noon ay meron tayong military citizen training. Meron tayong high school pa, di ba? Meron na tayong citizen military training hanggang college. Kasi gusto ni Marcos na lahat tayo sundalo. Katulad tayo sa Israel na kung may giyera ay mayroong reservist kaagad na makukuha. Kaya noon sana tayo yung pangalawa sa Japan sa military power. Kaya lang ay wala talaga eh. Merong naiinggit eh. Tumutulo yung laway ng mga naiinggit hanggang sa ngayon. Naiinggit sila. Kaya pagdasal na lang natin na sana ay ang Pilipinas ay mapunta sa magandang landas kung susundin ni PBBM ang mga habilin ng kanyang ama. Hanggang sa muli mga katiyats, mga kababayan, ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.